Please be seated. Pakibati mo katabi mo. Sabi sa kanya, Happy Lord's Day. Happy New Year. Patingin ang mga daliri. Taas ang kanang kamay. Yung kaliwang kamay. Walang naputol, ha? Good. Walang nasabukan. Alam niyo po, sinabi po ng 1 Timothy 3:15, kung ako'y magtatagal, kung ako'y magluluwat, okay? Kinakailangang maintindihan mo at malaman mo kung paano mag-ugali. Kung paano mo tratuhin. Alin? Yung house of God. The church is the house of God. You see? Hindi ho ito bahay ni Eric Fajardo. Hindi ito bahay ni Joey Sauco. Hindi po ito pinagtitipunan. No, this is the house of God. This building is not. We are the church. Tayong mga tao na nagtitipon in a certain locality. Ang sabi nito, malaman mo yung pag-uugali. Okay? Na iniligtas ng Diyos na siyang haligi at suhay ng katotohanan. The church is not the truth. It is the pillar and the ground of truth. The Word of God is the truth. Naunawaan niyo ho? Ngayon po, milyon-milyon ang taong pumupunta sa simbahan. Milyon ang pupunta. Pero maraming tao hindi naintindihan bakit siya pupunta. Ba't ka pumupunta? Yung nanay ko ang kulit eh. Wala daw akong baon bukas pag di ako nagsimba. Ba't nandito ka? Niyaya ako nung kaibigan ko eh. Nako, para matigil na lang. Why are you in the church? Bakit ka pumupunta? Maraming tao, they never figure out why they are doing this. Ang ilang tao nagpupunta siya kasi out of guilt. Bakit? May salpak na ginawa. May sinabing hindi maganda. May mga pagkukulang. So, because of that, simba tayo para mabawasan yung ating sumbat ng budhi. Some people go out of pressure. You see? Baka mamaya, tawagan na naman tayo ni pastor. Baka mamaya, puntahan pa tayo. Papakainin pa natin yan. Some people go to our church out of habit. Nasanay na lang. Lumaki sa Sunday school, binitbit. And some people go because they think it's the right thing to do. Bakit ka nasa church? Bakit mo pa pangaraping mapasama ka sa Club 52, the Club of the Few? 52 Sunday morning, 52 Sunday afternoon, 52 Wednesday night. Why would you go and worship the Lord? If somebody will ask you, bakit ka nagcha-church? Why are you a part of the ecclesia? Why are you a part of the church family? Why do you participate? Ba't kakakanta? Ba't iniintindi mo yung kanta? Hindi mo maintindihan yan. Mas naintindi mo yung opalite. Mas naintindi mo pa yung Ophelia. Ophelia. May kinakanta natin. Sweet Holy Spirit. Hindi naman nakakatago sa puso. Why can you just enjoy the beginning of the year with some friends at mamasyal na lang? Ano sasabihin mo? You see? Every year din meron tayong family conference. What does it mean? We're doing our part to teach everyone that this should be our family. Para sa ganon, pag lumaki ang bata, lumaki, ikaw na mag-isa, alam mong gagawin mo, nang sa ganon, hindi ka mahihirapan. We have to go back to the scripture. Kanya nagpapasalamat ako, I grew up in a dysfunctional family, hindi ko alam kung ano ibig sabihin ng pag-ibig ng pamilya, ang alam ko, bargain, nakamura. Pinumura kami. Pag inusog mo yung tasa ng sumasayad, mumurahin ka ng tatay ko. Walang pag-ibig sa amin. Pero nung ma-save ako at nakinig ako, hindi pa ganito church, nandun lang kami sa maliit na lugar, doon sa may ibabaw ng tulay. 20 member lang. You see? Hindi pa maganda, nagre-rent lang. Naintindihan ko. Kaya sabi ko, Lord, namatay ang tatay ko when I was 14. I was 19, 5 years after. Naintindihan ko yung Word of God. I submit. Nag-surrender ako. I was the first one to be saved. Anong sasabihin mo? Every July, before the start of Congress, pag sinabing Congress, both houses yan, Senate and Congress, the President is required by the Constitution
to give a State of the Nation address to the Joint Congress. In fact, last year, 2 years ago, 2024, nagsalita ang Pangulo at ano sabi niya? Wala nang baha. Balakbakan ng tao, pinakita lahat, yung mga flood control and everything. Bumaha. Last year, July 28, I was there again. Sabi niya, mahiya naman kayo. Dahil nakita niya, binudol siya. Hindi totoo, lahat. Okay? And I would like to say, he is addressing the problem. And he is doing what he could. And I think he's the president that burns his house. Ilaglagan dapat ilaglag, ayusin. Ina-address niya yan. Importante sa presidente to bring back to the mind of his constituent the importance of being united under the self-governing nation. Gusto mo masira ang gobyerno? Saan ka pupunta? Gusto mo mawasak? We're only one republic. We may not know. Nung bumoto ako, pag binoto ko, nanalo, amen. Pag natalo, amen. Bakit? I'm heavenly citizen. I am not just a Filipino citizen. I am a child of God who happens to be a Filipino. Okay? Kanya importante rin sa akin bilang isang pastor to remind the members why God brought us all to this church as one family. Kanya dito sa church na ito, we started a tradition. Every once a year, meron tayong tinatawag na State of the Church Address or SOCA. We will look back again and say, why do we do this? Why do we worship? Why do we build buildings? Why do we buy properties? Why do we give money? Why do we create ministries? Why do we tie ourselves serving? You see? Pag uwi ko, dahil nag-treat itong si Jay, parang anak ko na yan eh. Sanyali ka, Pastor, kain tayo. Sabi ko, hindi, okay na kami sa bahay. Hindi po, kakain po tayo. Hindi lumabas kami. Sabi ko, saan tayo pupunta? Sa Manmaru. Doon sa pinadala mo sa amin noong nakaraan. Tapos may pinakilala ka sa akin. Kasi pag nagpuntayan doon magpapakain, may pakikilala laki na girl. Sino man pakikilala mo naman ngayon? Taga La Union siya. Wala po, wala. Tayo lang po. Sigurado ka, wala kang pakikilalang iba. Wala po. Okay. Sabi ko, dito rin tayo nakaupo nun ah. Nagpicturan pa tayo. Nakanawa talaga. You see? Pagdating namin mga 12:30, sabi ko, ba't andyan pa yung kotse ni Jenny? Tsaka ni andun pa po sila sa office eh. Nagtatrabaho. They're not full-time. See, pagbaba ko kanina, sa hagdanan, nakita ko may mga parang tulo ng kape sa hagdanan. Ewan ko kung ano yun. What did I do? Kumuha ko ng map, minap ko lahat yung hagdanan. Sabi nung isang member, Pastor, what can I do? How can I help? Ngayon, trabaho mo, magmamapa ko dito. Kasi ayoko may makikitang marumi. Kasi you know why? Nag-janitor ako sa DBI eh. Na-train ako na kapag tumingin ako sa sahig, dapat immaculate, maganda. Kung yung bangko iniingatan, sa simbahan pa. Ano, mag-uutos ako? No. Mamapin ko yan. Minap ko yung hagdanan pababa. Lahat. Dapat kanina pa ako. Pero I have to clean it. Why would I do that? Not because walang gagawa, but because I love the Lord and I would like to make His ministry beautiful. It must be beautiful. Hindi ako tanga na nakita kong marumi na, hindi ako tanga na nakita kong hindi maayos. Pag nakita na, pag pupunta ako, inaayos ko yan. Yung silya, kailangan pantay. Bakit? For God. Sa trabaho, ginagalingan ko. Okay? Sa napokor, ginagalingan ko. Sa spray, ginagalingan ko. Sa school, ginagalingan ko. Sa simbahan, wala akong pakinabang. Never do anything in life without understanding the reason. Wag.
Ba't papapagorin ang sarili mo? Oh. This coming February, mapapagod ka. Your life is too precious to waste on things that don't matter. Bakit papagurin mo yung time, talent, treasure mo sa bagay na hindi importante? Sa bagay na walang halaga? Never get involved in anything. Never waste any time on something na hindi mo naiintindihan. Bakit natin ginagawa? Bakit? Iba sa inyo, Friday pa lang nandito na. Dahil meron tayong family conference. Saturday nandito, akala nung iba, ano bang araw ngayon? Bakit po? Parang Miyerkules, Sabado. Bukas may simba pa. Ay, oo nga pala. You see? Kasi pag hindi mo ginagawa na hindi mo naintindihan, in the long run, mapapagod ka, kapo, you will get weary, you will get bitter, and you give up no matter how important it is. Kasi hindi mo naiintindihan. You don't understand. Every year we need to remind ourselves why we are saved. Bakit tayo saved? Bakit ka naligtas? Why we're here? In the midst of either tough times or prosperity. It's easy to forget even the things na minamahalaga mo. Yung pinaka-greatest value na meron ka, yung dating love na mo, dati kumakanta ka, dati tumutugtog ka, dati kasama ka, nagpapakanta ka and everything, but bumigay ka na. You know why? Because hindi mo naintindihan bakit. We will review, we will remember, we will reinforce what we do, why we do, what we do. Kanya kung bago ka sa church na ito, you've been here, you will understand why. You see? Titignan natin. This year would be a very busy year for us. In fact, pagputok pa lang nung 31, okay? Sabi ng mga pastor, mapira ka, ang dami mong paputok ka. Hindi sa akin yan, kay Rome yan, kay General. Nagdala siya. Akala ko nga, ang dala niya, bilao ng palabok. Yung pala naman, husunturo ni Judas. Sabi ko, sarap nito, ang dami. Pambira. O yun yan. Spaghetti, palabok. 3,000 po. Ano 3,000? 3,000 paputok. Akala ko pa naman, pagkain kanya, nagpaputok. Di nagla-live kami. Ang dami mong putok. Hindi sa akin yun. Bigay ni Romy yun. I don't know how he was able to get it, but we were here. Andito yung buong family niya. You see, yung mga anak niya, nagkantain kami, nagpray kami. You see? That was 31. Pahinga lang tayo ng konti, pero nagbisita kami, and then Friday, meron na tayong family conference. Saturday, may family conference. Okay? Ngayon, meron tayo. Next week, Baptist Day. RA 11897, tinakda ng batas. Wala na tayo rito, okay? Kinikilala pa rin ng bansa ang kontribusyon ng mga Baptist sa Pilipinas since 1900 nang unang pumunta si Eric Land, okay? Sa Pilipinas kasama si Braulio Manican para simulan ng gawain dito sa Pilipinas, okay? At sinimulan nito for 126 years. We contributed to this country 3 bagay, evangelism, edification, at yung tinatawag na education. Kinilala ng gobyerno, naging batas, ang contribution ng mga Baptist. Kanya dapat pag-Baptist ka, you are strengthening the family, you are strengthening the government, at hindi ka naninira. Kahit sino umupo dyan. Because that is our contribution. Doon tayo kinilala. You see? I was there in Congress. Ultimo makakaliwa, bumoto. Ultimo reason to be sa Senate, bumoto siya. Sabi ko, nakain ito. You see? Left-leaning yung mga yan. But they all voted in favor of the Baptist Day. Ngayon ay batas. Ngayon kinikilala ng ating tinatawag na lungsod. Mapapagod ka. This coming February, marami nang pupunta ng 4, 5, 6. Meron tayong missions conference. Okay? Pagkatapos meron tayong tinatawag na sa March and April, okay? 30, 31 hanggang April 1, 2, 3, meron tayong camp.
And so on and so forth. Pag tinitignan ko, yung ibinigay sa aking calendar, you see? From January hanggang December. Ayan ang schedule natin. It will be a very busy. Ang tanong, why would we spend on people, money on people who will never return any of our investment or may not even say thank you? Bakit tayo gagastos? Bakit tayo magpapakapagod? You see, if we would not keep in our mind and the heart the purpose of it all, mapupuno tayo ng kasamaan ng loob. Bakit tayo pupunta rito? Every year we need to remind ourselves why we love the Lord. Why we do this. Why we love the church the way we ought to. Bakit natin gagawin? Bakit tayo magpapakapagod? Ba't tayo upo? Ba't tayo susunod sa asher? Sumisingit nga tayo sa pila sa bangko. Oh, wala ba? Di ba pwedeng gamitin dito yung privilege ng senior citizen? Na pag pinakita yung ID, dapat uupo ko kung saan ko gusto. Sa simbahan, hindi ho ganun. Do you understand why? Do you still remember why? Kaya sabi ko sa inyo kanina, the love of God is not an emotion, it is obedience. Kanya sabi ng John 14:15, okay? On your King James Bible, if you love me, keep my commandments. You see? Kung mahal mo ako, sundin mo inuutos ko. Stop making feelings for faithfulness. Hindi tayo tinawag, hindi tayo niligtas just to admire Him at sabihin, wow, ang galing ng Panginoon, no? We were called to follow Him. Sundin. At habang sumusunod tayo, kung ano mali, iiwan natin. Kung ano tama, yayakapin natin. Yung worship is not what we sing. It is how we live. You see? Kanya merong ibang mga tao, hindi gusto dito. Bakit? Hindi na magawa yung gusto nila. We have to follow what the Word of God says. Kung halimbawa, sasamba ka, tapos pag uwi mo, yung ka pa rin, ikaw pa rin yung buraot, ikaw pa rin yung magnanakaw, ikaw pa rin. Kung member natin si Diskaya, hindi magnanakaw yan. Kung member natin si Saldico, hindi mambubudol yan. Bakit? May Bible. Tama? Oh, yung palaway, dapat peacemaker na. Yung bakla, dapat lalaki na. Yung tomboy, dapat babae na. Yung pala, ay sinasabi ko sa iyo, dapat may pagbabago. Anytime, every time we will choose purity, hindi ko dapat gawin to. You see? Hindi ko dapat pagliligawan ko to, dapat kaya ko na siyang buhayin. You see? Hindi ka maliligaw kasi crush mo na siya. No, kasi handa kang pakasalan. Are you with me? Manliligaw ka, I ask you, did you discuss the bills? Ano yung bills? Bayarin. Did you discuss the parenting style? Bago ka magligaw, what beliefs ang i-instill mo sa bata? Sino magbabayad ng utang? How to deal with the family ng asawa mo? How to deal with your own family? Paano yung childhood trauma mayroon ka? Paano yung sexual expectations? Paano yung financial expectation? Paano yung family health history? Di ba sinabi ko sa inyo, I am type A, si Ellen type B. Si Jeff type AB. Nakita niya si Ems na ka-level ni na Jeff habang nag-aaral. Walang pinakilala si Jeff sa akin, naliligawan niya. Kaya nagulat ako na si Ems yung niligawan niya. Nagkasundo sila, kinasal sila noong January 21, 2021, okay? That was 5 years ago. Nagsama sila, nabuntis siya ng anak noong October 9, 2021, si Ems. Hindi pala dapat nagsama yun. Kasi AB si Jeff, O si Ems. Yung blood nila hindi match. Kanya pagka ikaw manliligaw, tanungin mo rin yung blood type. Dahil pag pinagsama yung AB tsaka O, abo. Kanya nung si Bron pinanganak, naiwan doon sa ospital sa St. Luke's at siya
ay ultraviolet, ang daming ginawa, and the bills piled up to 1.3 million. And we never touch a church offering and everything, no? Tanong, kaya mo pag nag-asawa ka? Hindi lang basta crush. Tanong mo, anong blood type mo? Bakit? Ay, sayang, crush pa naman kita. Hindi pala tayo pwede. Ano yung mental health history? Nakita mo yung nawawalang missing bride? Nawawala na, missing pa. Di ba? Nakita mo yung missing bride? Di ba? Hindi ko na alam kung ano yung sinukwento niyan. Tama. Di ba? Kaya mo ba nagpakasal ka, pinakita mo yung cake mo, tapos baka mamaya may Janus Prado na sabihin, uy, ang ganda ng cake, parang wake. Binash pa siya dahil yung cake daw niya parang kabaong. Kaya mo ba yung ganong klaseng bashing? You see? Kanya tuturuan ka. Sabi ng 1 Peter 1:3, purihin nawa ang Diyos na ating Panginoon, Jesucristo, na ayon sa kanyang masaganang biyaya, pinanganak tayong muli para magkaroon tayo ng buhay na pag-asa sa magitan ng resurreksyon, ng pagkabuhay ng muli ni Kristo mula sa mga patay. What does it mean? God has given us the privilege of being born again so that we can become a member of His family. Bakit kailangan nating ma-born again? Bakit kailangan nating maipanganak na muli? Bakit? Alam mo kung bakit? Hahatulan ng ating kasalanan. Bakit ang Diyos ang laging makatarungan sa kanyang paghatol? Bakit? Hindi ho pwede ipagwalang bahala ng Diyos ang kasalanan. Dahil ito'y may kaukulong parusa. Okay? Totoo, mapagmahal ang Diyos. God is a God of love. Ngunit siya rin ay banal, makatarungan, at hindi niya kayang palampasin ang kasalanan. Anong sabi na makikita natin? God's justice demands the penalty for our sin. Anong sabi ng Romans 6:23? For the wages of sin is death. Tignan mo yung itaas. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. We have to pay for the penalty of our sin. Ang salitang wages ay tumutukoy sa sahod. Yung nararapat na kapalit ng isang gawain. Kung paano pag nagtrabaho ka bilang isang arkitekto, nagtrabaho ka bilang isang nurse o doktor, merong karapatang bayad yan. Okay? Ibig sabihin, pag ang kasalanan ay may kabayaran, at ang kabayaran ito ay kamatayan. Hindi ito pisikal. Kung di tinatawag na eternal separation from God, o ikalawang kamatayan. Ano sabi ng Revelation 20 verse 14 and 15? Ang kamatayan at ang Hades o ang impyerno ay ibinulit sa dagat-dagatang apoy na siyang ikalawang kamatayan. Ano yung unang kamatayan? Napahiwalay ka Diyos nung una mong ginawa yung kasalanan mo. And this is who we are. Okay? At ano sabi ng verse 15? Ang sino mang hindi makita ang pangalan sa aklat ng buhay, I ask you, are you sure that your name is written in the Lamb's Book of Life? You see? Malinaw na sinasabi ni Paul, habang ang kasalanan ay kabayaran, ang Diyos ay may inaalok na libreng kaloob, libreng regalo. Pero ang tandaan natin mga kapatid, ang kabayaran ng kasalanan ay hindi basta-basta binabaliwala ng Diyos. God judges righteously and He cannot let sin go unpunished without violating His own holiness. Dahil sa Diyos ng katarungan, ang kasalanan dapat harapin. Every person na nabuhay na nagkasala will face physical death and the final judgment. Ano sabi ng Hebrews 9:27? At minsang itinakda sa tao ang mamatay. If there is an appointment that you cannot miss, it is the appointment of death. Kahit matalino ka, kahit malakas ka, nung makita kong namatay yung tiyuhin ko this year, 101 years old, si Juan Ponce Enrile, kahit anong yaman niya, kahit anong talino niya, kahit anong dami ng koneksyon niya, it was his appointment to die.
Hindi mo mapipigil yan. You see? He died. Ang salitang appointed ay nagpapahiwatig ng certainty. Facts, not optional. Okay? Pero meron ding isang talata sa Ecclesiastes chapter 7. Tingnan mo ha. Ecclesiastes chapter 7. Meron din talata na nagpapakita rin. Okay? Verse number 13 simula. Gunitain mo ang gawa ng Diyos sapagkat sino magtutuwid ng ginawa na mali? Verse number 15. Lahat ng nakita ko'y kaarawan ng walang kabuluhan, may matuwid na namamatay sa kanyang katwiran. Tama? May taong namamatay sa kanyang katwiran. Okay? At mayroong masama. Tingnan mo ha. Minsan nagtataka ka, ba't buhay pa itong mga kumag na to? Ayan nga oh. Masama na pinapahaba ang kanyang buhay sa kanyang kawalangian. You know what I'm saying? Verse number 16. Huwag kang masyadong matuwid. Meaning, huwag mong asarin ang sarili mo. Bakit mo sisirain ang sarili mo sa iba? Sino kinaasaran mo? Okay? Verse number 7. At huwag ka rin masyadong walang iya. Bakit? At huwag ka rin tanga. Sabi dito, bakit ka mamamatay bago ang oras mo? May taong namatay, hindi niya oras. Sobrang walang iya. Kanya kung halimbawa, garapal yung mga kumag na nagnanakaw. Ay, may pangako ang Diyos. Am I right? Mas magandang gumanti ang Diyos kesa tayo. Tayo, babatuhin lang natin yan. Okay? Tayo, mumurahin lang natin. Maglalagay lang tayo ng mga salita doon sa gate ng bahay nila. Pero buburahin nila yon. Pero sabi niya, huwag ka masyado maging walang ya. Ba't ka magiging tanga? Why would you die before your time? You see? Ayon sa talatang ito, ang tao'y mamamatay isang beses lang. Pagkatapos mayroong paghuhukom. Wala pong reincarnation ha. Wala pong second round. Isang buhay lang meron tayo. Isang buhay, isang kamatayan. We always say, you'll only live once. Hindi ho, you always live every day. You only die once. Isang hatol. Ang paghuhukom o judgment ay tumutukoy sa final decision of God of every person's life. Kung makakasama ba natin siya ng walang hanggan o mahiwalay tayo sa kanya magpakailanman. Kanya pwede, hindi natin pwedeng payagang ipagpaliban ng tugon sa alok niya ng kaligtasan. You see, bakit? Ay, bukas ko natatanggapin. Paano pag namatay ka mamaya? O mamayang 1 o'clock ko tatanggapin. Paano pag namatay ka ng 12:59, bago mag-alauna, sa mo, alauna ko tatanggapin. Ang katotohanan, ito ay dapat magtulak sa atin na huwag tayo maging kampante. We are all accountable to God. And judgment is a reality we all face. God's justice and mercy meet in the cross. Kanya sabi ng verse number 20 ng Romans 6 ulit, sa bandang dulo, but the gift of God, ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Okay? Sa kabila ng mabigat na kabayaran ng kasalanan, may hope, may pag-asa na inaalok ang Diyos. May pag-asa. Ang gift o regalo ay hindi pinaghirapan, hindi binili, hindi pinanalunan, binigay ng libre ng Diyos. Si Jesus ang tumanggap ng kaparusahan na dapat sana'y ako, dapat sana'y ikaw. Siya yung gumawa, siya yung tumupad para yung awa niya ay maipahayag. Sa krus, nagtagpo ang hustisya at ang awa ng Diyos. And the justice of God was satisfied. His mercy was released sa lahat ng maniniwala. Ito ang pinakapuso ng Ebanghelyo.
Jesus took my place, Jesus took your place so that we could be declared righteous, walang bahid kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit napakalaga ng kaligtasan. Okay? Dati ang paniniwala mo, sumamba ka, sundin mo 10 utos, umiwas ka sa sala, tama? Magpabautismo ka, mapupunta ka sa langit. Yun din ang paniniwala ko eh. Kanya nga nagpipinitensya kami. Oh. You see? Hinusugatan, akala ko ako dapat magbayad, yung pala hindi. Hindi ito murang biyaya. Ito'y biyayang binili ng banal na dugo ni Kristo. Sa pamilya nyo, iba-iba dugo natin, tama? Pero sa simbahan, yung lahat ng naligtas, dugo ni Kristo nananalaytay. Kanya mas matibay ito. So ano kailangan natin gawin? Recognize God's justice. Hindi natin dapat baliwalain ang kasalanan. Dahil mabigat at walang hanggang kapalit nito, ang Diyos ay banal at makatarungan. We need to accept our personal responsibility. Bawat isa sa atin ay haharap sa Diyos. Tayo mananagot. Pag pinili natin tayo magdadala ng ating kasalanan, ikaw mananagot. Itatapon tayo sa dagat-dagatang apoy. Pero dapat tanggapin natin yung kanyang regalo. Receive God's gift. Ba't mo ipipilit na ikaw magbabayad? Ang buhay na walang hanggan ay libreng regalo. Sa magitan ni Kristo, hindi kailangan paghirapan, hindi kinakailangan panalunan, kinakailangan tanggapin, kasi ito'y sa pananampalataya at pagpamba, Lord, makasalanan po ako. Hindi natin kayang iligtas. Kanya, the Lord is calling you today. Don't delay. Accept Him as your personal Savior. The Bible says that when you become a believer in the Lord, okay, naidagdag ka sa kanyang pamilya. Yan ang second home mo, yan ang second birth mo, pero kulang ka pa rin. The moment you were born to this physical world, naging bahagi ka ng human race, nagkaroon ka ng pamilya. But when you were reborn, spiritually speaking, you were born to God's family. Naging part ka. At pag nabautismuhan ka, magiging bahagi ka ng eklesiya. Ano sabi ng Act 2:41? At yung mga masayang nagsitanggap sa Kanya ay nabautismuhan. What does it mean? Pagligtas ka, the first thing that you need to do is to follow the Lord baptism. At anong sabi? And they were added unto them, idadagdag ka. The Bible says that the church is a family. Okay? Church family. Okay? Kanya sabi ng 1 Peter 3:15, pag ako'y nagluwat, pag ako'y nagtagal, ay alamin mo kung paanong dapat ang tao'y mag-ugali. Anong ugali na dapat meron tayo? In the house of God, can I go to your place, Rhoda, at gagawin ko yung gusto ko? Ipapasok ko yung sapatos ko galing sa labas? Or I have to follow your rules? Right? Ay sorry po ha. Pastor, dito po ko sa bahay namin kasi yung sapatos po sa labas. Bakit? Gusto ko ipasok to? No, I have to respect her. Right? Hindi ako pwedeng upo kung saan ko upo. Kung saan ako paupuin ng host. Am I right? In the same manner, eklesiya ho ito. Sa Panginoon to. The church is the family is the church of the living God. The suhay at haligi ng katotohanan. It is interesting na madapat natin makita that the church is not an institution, the church is not a business, the church is not an organization, the church is not a social club, the church is a family. Pamilya. We are a family by virtue of the same adoption in Christ. We share one Father, and that is God. At ang kagandahan dito, sabi ng Word of God, ito'y haligi at suhay ng katotohanan. Pag sinabing haligi, abay magpapatatag yan. Tayong nasa Metro Manila, pag walang good foundation ng bahay mo, pag walang support, pag naglinog at lumindol, naku, matataranta ka. And I would like to say, sa buhay mo, you will have a lot of personal earthquakes. This year, you will have some financial earthquakes. Kaya pa ba? Okay? Tataas sa Tuesday ang presyo ng krudo. Okay? Tataas din ang tinatawag na ibang mga dapat bayaran. Okay? It will be so devastating. Magugulat ka sa bills mo sa kuryente, ang daming naka-insert. Hindi mo maintindihan ano itong mga to.
Tama? Meron financial earthquake. Ang tanong ko, pag tumigil na ba ang trabaho mo, hanggang kailan ka pwedeng mabuhay bago ka makahanap ng panibagong trabaho? You see? Pastor, actually, hindi ko nga po alam pag nawala na, bahala na si Batman. Paano yung anak? Paano yung pagpapa-enroll? Paano yung babayaran? Paano yung inutangan? And some will have relational earthquakes. Merong hindi magkakasundo, may magdadabog, may maiinis, may magtatampo, merong magkukumpara, ba't ganyan binigay mo kay tatay, ba't ginto ginawa mo sa... You see? Some will have physical health problems. Everything will put to stop pag may nagkasakit. Alala mo, Zoe, nasa Baguio ka, tama? Then nadulas ka, right? Ang balak mo, tumugtog, mag-practice, am I right? Nakapag-practice ka ba? Nasa ospital ka, right? Naka-wheelchair ka, pinag-pray ka ng church. You know what I'm saying? Pag nagkasakit ka, tapos na. Am I right? Naranasan ko yan. July 11, 2021. Half of my body's dead. I cannot even move. Sabi ko, ano yan? Sabi ni Dr. Pastor, raise your hands. I cannot raise my left hand. Smile. Tabingin mo ka ko. When I speak, slur. Nasa ICU ka. Everything is stopped. Hindi ako makaihi. Hindi ko alam kung lalaki ba tong nurse or what. Masakit din siyang ko, humihilab. Sabi ko, pag pumupo ako dito, tapos ako. Na-stroke na ako, pagtatawanan pa ako. Ang baho naman ng tain ito. Huhugasan ka. Tama, Rian? Di ba, Samantha? Pag meron kang pasyente, tama? Lilinisin mo yun. Ay, kadiri! Nasa ko, hindi ako titiisin ko to talaga, Lord. Kailangan pagalingin mo ako dahil ayoko talagang dito sa ICU na tao. Everything was stopped. And some will have moral earthquakes. Hindi mo dapat tinext mo. At pag X na, huwag nang i-text yung X. Huwag nang, ay, kamusta ka na? Eto, alam mo, namiss ko pa rin yung ngiti mo sa akin. Ako din eh. May asawa ka na. May anak na kayo. There's going to be a lot of things na darating sa buhay mo na uugain ang pinakabuod ng buhay mo. At pag wala kang good foundation, if you don't have good support, madudurog ka. Sa tingin mo, maintindihan ka ng pamilya mo? Susumbatan ka pa. Pa-Bible ka. Ganyan ka. You'll be devastated. You will lose hope. And eventually, mawawala na yung pangarap mo. You will lose your dream and lose your will to live. Ayoko na sumubok. In the future, there's a lot of things na uugas sa'yo. You will have tough times. Paano mo haharapin ang tough times mag-isa? Sa'yo naasa pamilya mo. Sa'yo naasa anak mo. Sa'yo umaasa yung bunso. Sa'yo umaasa lahat. Paano ka bibigay? Saan ka kukuha ng lakas? From Monday to Saturday, makikita mo si Leviste, si Kiko. Did they help you? Lalo kang malulugmok. Makikita mo anong gagawin ko. We will have tough times. Kanya sabi na Ephesians 2:19, hindi na kayo taga-ibang lupa. Hindi na kayo estranghero. Kung di mga kababayan, kasama ng mga banal at kasama ng
pamilya, the household of God, sambahayan. Ibig sabihin, the Bible says that God put the church on earth for what? To be a support and a foundation for your life. Hindi ka lang dumadalo. Dapat bahagi ka. He's saying here that church Christian life is not just believing, it's belonging. Ito, simbahan ko, dito ako lalago, dito ko buuin yung pamilya ko, dito ko buuin yung mga pangarap ko, dito lalaki mga pangarap. That's what I said 42 years ago. I was single, I was 19. Now I'm 62. You see? Pag nakikita ko yung mga anak ko, pag nakikita ko yung mga asawa nila, pag nakikita ko yung mga apo ko, sabi ko, Lord, what if kung hindi ako nagpatuloy? What if kung hindi ako nag-submit? What if hindi ako nag-submit? What if kung ako pa rin yung dating ako? You see? Paano ko itatrato yung apo ko? Paano ko itatrato yung anak ko? You see? Anong gagawin ko? Kung wala ang eklesiya, kung wala ang preaching, kung wala ang Word of God, paano ko palalakihin ang mga anak ko? Anong gagawin mong pamantayan, Bonnie? Pamantayan na meron ng tatay mo? Walang mali sa tatay mo, tama? Kasi yun lang ang kaya niya. Sa sila nakatira? Sa ilalim ng tulay. Naranasan mo bang tumira doon, Mikel? Naranasan mo ba na pagpupupo ka, hindi ka magpa-flash kasi sa ilalim kayo ng tulay? You see? Walang mali sa mga magulang natin. The best that they have. That's what they can do. But because we have the Word of God, we can change our life. And I thank God that the Lord found me. Nagkaroon ako ng direksyon. Naguhugas ako ng jeep. Ano yung pagmamalaki mo? Buti nga may nagpapaaral sa iyo. Sa akin, wala na nagpaaral eh. You see? Sumuko na nanay ko. Bakit? Biri mo, every pasahan, nasa registrar siya. Sa Southeastern. Ma'am, pasensya na po kayo kasi na-stroke po ako eh. Yung anak ko po nagbantay sa akin. Ganun po ba? O ipasa mo lang si Sao ko. Paglabas namin ng Southeastern College, sa College Road sa Pasay, sabi ni nanay ko, dagukan kita dyan eh. Gumagawa pa ng script ang nanay ko. Wala! Talagang ganyan ka na lang. Meaning, maghuhugas ka na ng jeep for the rest of your life. Kanya kayo na may nagpapaaral sa inyo, huwag kayong feeling entitled. Magpasalamat kayo. Na may nagpapaaral, may gumigising ng maaga, nagtatrabaho, nagsisikap para buhayin ka. Anong karapatan mong manumbat sa nanay at tatay mo, lalo na sa tiyahin mo? Kapal naman ang mukha mo. Kasi, kanya pinakita ko sa nanay ko, Ma, binago na ako ni Kristo. Wala! Ayaw maniwala. Bakit? I live in a very violent way. Laging may barangay sa bahay namin. May magsusumbong, may ginulpe, may inaway, patatawag sa school until the Lord found me. And everything changed. Kanya nung lumaki kami sa Panginoon, sabi ng nanay ko, di ka na nainom? Di ka na nagbumura? Wala ka nang ginulpe. Bakit? Binago na ni Kristo. Then one time, sabi ni ng nanay ko, Joey, tingin ko tama ka. Tatanggapin ko na si Kristo ang tagapagligtas. She gave her heart to the Lord until the day she died, 2009, July 9, she was faithfully coming to church. Christianity is more than just believing. It's belonging to a family of God. Maraming tao sabi, I want to be a Christian. I love Christ.
but I don't need a church. Hindi ho tama yun. Pag sinabi natin yan, parang gusto mong sabihin, I want to play basketball, pero ayoko meron akong team. I want to be a soldier, pero ayoko nasa army. I want to play saxophone, pero ayoko nasa orchestra. I want to be a sailor without a ship. I want to be a bee without a beehive. A Christian without a church family is an orphan. Paano mo haharapin lahat yan? Sino tutulong sa'yo? You see? Sa tingin mo yung mga unsafe friends mo, tutulungan ka? No, they will not. Sinabi ko nga sa inyo, di ba, nung Friday 31, okay? Miyerkules. After ng service, inagahan natin ng 2 o'clock. Merong isang nagmumotor dyan na paikot-ikot na pala yun, maingay. Pinapatugtog yung kanyang tambutso. Nung hapon ako'y umikot din. Sabi ko talaga to si Ellen, naggawa ako ng kwento-kwento ba? Nagpahanap pa ng bilog na prutas. Buti lang may nakita ako. Umikot ako, dala ko yung mga motor ko. Yung dalawa, pag uwi ko, doon na, sabi ni Romy, Pastor, may nadisgrasya sa tapat. Ano nangyari? Andun tapat. Tinignan ni Ellen, Dad, tignan mo, dumadanak yung dugo. Bumaba ako, nakita ko yung mama. Sabi ko, ano nangyari? Yung mga nasa tapat, sabi niya, Pastor, kanina pa yun, ikot ng ikot Pagdating dyan sa may humps, tinulinan kasi pinapaano yung tambucho. Pagka gusto mo ng ganyan, doon ka sa racetrack, huwag sa kalye. Di ba? Hindi sa'yo yan lumipad. Paglipad niya, yung motor niya pumasok doon sa may loob at siya tumilapon, walang helmet, ulo, basag. Sabi ko, huwag niyong galawin. Di ba ako? Huwag niyong galawin. Baka may bali. Sabi ng isa, ito gawin natin. No, wag. First aid is this. Pulis ako. Anong pakialam kung pulis ka? Luko-luko ka, lugar ko to. Munti ko makalimutan, ligtas na ako Sabi ko, wag mong gagalawin yan. Sige, galawin mo yan. Bibidyo kita, ako magsasabi. Sir, maganda nga na pumutok ang ulo niya kasi yung dugo, hindi magkakaroon ng internal hemorrhage yan. Intayin natin ang first aid. Awa ng Diyos. Ang tagal dumating ng first aid. Sabi ko, nasan yung confidential funds? Nasan yung mga ba't ang tagal ng response? Kinausap ko yung dumating. Boss, ang tagal nyo. 45 minutes. Pasensya na, Pastor. Ang dami naming tinugunan. Ganon? Opo. Hindi dahil mabagal kayo. Hindi po. Madami pong nadisgrasya. Okay. Magrereklamo pa naman sana ako kay Tulpo. Ito ba ang Pasay City? Ang tagal ng response? Yung pala naman, marami palang nadisgrasya rin kamote. Sorry Kanya ako pag nagmumotor, complete gear, kahit dito lang. May helmet, mayroong, sabi ko, nasa ng cellphone niya, sabi ko, sino sasama dito? Wala nang tropang gustong sumama. Sino sasama? Saan dadalhin to? San Juan de Dios. Di ba dapat sa Pasay? San Juan de Dios. Bakit? Titignan ko kung sino sasamang kaibigan. Yung kainuman mo, kasama mo lang yan pag masaya kayo. Pero pag nadisgrasya ka at nagkasakit ka, ikaw lang mag-isa. Pag nakulong ka, ikaw lang mag-isa. You see? Hindi ka sasamahan yan. Pag wala kang church family, you don't have the support and you don't have the foundation that you're going to make it in the future. Walang pastor na magbibisita sa iyo. Nung nakaraan, I went from house to house, nagbisita ako. Sabi ko, alam ko, busy kayo, but I just came here just to pray for you. Salamat po, Pastora. Let's just pray. Pray kita. Okay. Your earthly family is earthly. Your church family is eternal. Okay? At gusto kong maintindihan mo. Sabi ng Matthew 16:18, at sinasabi ko sa iyo, ikaw Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia, ni ang pintuan ng impyerno ay hindi makapari. What does it mean? The church is eternal.
Wala nang Sauco family sa langit, wala nang Barit, wala nang Monteroso, wala nang Tang, wala nang Panyo, wala nang Rosales, wala nang Duavis. Duavis? Tama, no? Duabit sana eh. Mayaman yun. Kapos ka lang ng tea. Kung ginawa mong tea, mayaman ka na. Okay? Wala. Only the church. You see? Kanya kinakailangan, galingan natin para pagdating sa langit, we will enjoy heaven. How do I show that I'm really a believer? Nasa church ka. By joining a church family. You may profess that you're a saved person, you accept at any time. Lahat yan, walang sweat, hindi ka papawisan. But wala naman nakakita pumasok si Kristo sa puso mo eh. Tama? The visible proof that you're saved, una, sumunod ka sa tubig ng bautismo. That the first step, kanya sabi ng Romans 6:3, hindi ba ganyo nalalaman na tayong lahat ay nabautismon kay Kristo, nabautismon sa kanyang pamatayan? Verse number 4, tayo'y nilibing na kasama niya, tayo ay binuhay mula sa mga patay upang lumakad saan? To the newness of life. What does it mean? Pag nabaptize ka, dapat may pagbabago na sa atin. Hindi na ikaw yung dating ikaw na yung binagong ikaw. You see? You desire to belong to Jesus where He belongs. Kanya kung member ka na ecclesia, you need to love and protect the church like God does. The church is not the building, it's the people. You belong to Christ. I belong. And with everybody na nandito, there's a big difference between attending and belonging. Pwede kang umattend every Sunday, but you never belong. Okay? You never understand that the church is not a place to go. It's a family that we belong to. The church is not a place to go. It is a family we say, this is my church. Dito ako lalago. Alisin mo tong church na to, hindi ko alam kung sino ako, kung anong family ko, kung anong meron kami. And everything that I receive right now, it is because I learned to give glory to God. Ginalingan ko. Bakit? Ephesians 3:21, anong sabi? At sumakanya ang kaluwalhatian sa simbahan throughout all ages. Hindi mo pwedeng maluwalhati ang Diyos pag wala ka sa eklesiya. At pagdating mo ng trabaho mo, you're part of the ecclesia. Pag tumawid ka ng kalye, you're part of the ecclesia. Pag nasa opisina ka, you're part of the ecclesia. Pag nasa palengke ka, you're part of the ecclesia. Pag naghihintay ka ng sasakyan sa PITX, you're part of the ecclesia. You represent the Lord in your workplace, in your family. And you bring glory to God. Kasi bahagi ka ng ecclesia. That God made a church to benefit you in many ways. If somebody will ask you, why are you part of the church family? Hindi ko alam eh. Wala lang ako magawa. No. The benefit, number one, it helps me focus on God. Pag nasa church ka, you will see what God can do in a limited us. Pag nasa bahay ka, makikita mo hugasin, bayarin, makikita mo yung away, yung walang tigil ang gulo sa ating pagsasama. Makikita mo yung kakulangan, makikita mo yung kisaming tumutulo, nakikita mo yung mga dapat na hindi ayos. Pero pag nasa simbahan ka, you will help yourself to focus on God and what God can do. Ano sabi ng Matthew 22, verse 37 and 38? At sinabi ng Panginoon sa kanya, ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan, ng buong kaisipan mo. Why? Verse 38, sapagkat ito ang una at dakilang commandment. I ask you, in life, do you find it easily to be distracted? Nag-aaral ka, ay, ano ba gagawin ko? Nagluluto ka, ay, nalagay ko na ba yung asin? Di ba? Pag binuksan mo yung ref, na-distract ka. May kukunin ba ako? May ilalagay. Pag nasa hagdanan ka, pag medyo natagil ka, teka, bababa ka ba ako? Paakyat. It's easy to be distracted.
Sa buhay, it's easy to lose your focus. Minsan di mo alam na ito pala yung pinakasalan ko, ito pala yung anak ko, ito pala yung... Kasi bakit? Kinumpara mo siya. Pag binigyan ka ng asawa, no, sabi ko gabi, okay? Mamayang gabi, tutuloy natin yung mensahe. The world and the culture will say, marry the person you love. The Bible says, love the one you marry. Iba yun. Tama? Pinakasalan mo, mahalin mo kahit hindi mo siya mahal. Bakit? Pinakasalan mo na eh. Life without God is life filled with fear. Paano na bukas? Anong gagawin ko? Hindi pa tumatawag si mama. Wala pang padala si tatay. Wala nang laman yung ating, you see? Pag bibili ka, pag nakita mo yung basher mo doon, pabili nga ng 10 kilong bigas, yung pinakamahal, pero tinikindatan mo yung pautang ha. Kala ko bibili ka. Diyan kasi yung basher ko, pinarinig ko lang sa kanya. Nahihiya ka. Life without Christ is loud with fear and uncertainty. Ang ingay ng takot, ang ingay ng kawalan ng pag-asa. Life without God is filled with chaos, but life with God is filled with peace. Kaya natin to, nakaya nga natin last year eh. Matatapos natin to. Mababayaran, makakapag-aral tayo, makakabangon tayo. Maharap natin yan, mapipirmahan yan, magagawa yan. Life with God, it brings peace that doesn't make sense, but will hold you steady through it all. Walang sense eh. You see? I have been here for 42 years, and in fact today is my 30th year as your pastor. January 7, 1996, I became the pastor of the church. Hindi ganito to. Old house, old building, 40 members. Magulo. Because December 31, that was Sunday, Pastor Fardo resigned. January 1, Monday. Mo, bagong taon, ang lungkot namin. Nag-resign si Pastor. Then January 7, naging pastor ako. Anong gagawin ko? We focus on God. It's not this. Sabi ko, tutuloy natin mga pangarap ni Pastor Fajardo. Tutuloy natin to. You see? May lalapit pa siya, huwag mo mabanggit-banggit ang pangalan ni Pastor dito ha. Don't like you. But look what God did. Look where God brought us. 30 years. There's some days I find it easy to go through a bunch of activities na hindi ko man maisip about God. Though I have been a Christian for many years. We could have much fun na nakalimutan mo ang Diyos. Or you have so much work na nakalimutan mo ang Diyos. And God knows that you have a tendency to lose your focus. Kanya, isinulat niya yung 10 Commandments, the Big 10. On every 7th day, refocus. That's what we call worship. Whenever we worship, whenever we focus on God, we express our love to God, we are worshiping God. Lord, we worship you. And saan ka best makakapag-refocus ng attention mo? Sa bahay? May kapitbahay kang nagbibidyoke. Di ba? Magpapatugtog, magkasuyo buong gabi, magkayakap mga gabi. Nagpipray akong ingay-ingay. May mag-aaway. How can you refocus on life? May pag nasa bahay ka, you cannot refocus. Mama, baong ko. Ano ulam natin, ma? Pero pag nasa simbahan ka, together with your brothers and sisters, you can focus. Outside of the church, we think of your family. You think about your friends. You think about your work. So much, napapagod ka na.
You're too preoccupied. Yung assignment mo, bukas may pasok na. Okay? Sino sa inyo ang hindi pumunta sa ibang lugar, sa ibang bansa nung Pasko? Taas ang kamay. Hindi lumabas. Yan ang mga walang pera. Okay? Yan yung mga walang pera, kanya hindi nakapamasyal. Nasa bahay lang kasi may trabaho. Tama? Yung iba gusto umuwi ng probinsya pero makita yung mahal ng pamasahe papunta probinsya, dito na lang tayo. You see? The Lord said, I put the church so that you can refocus on me. We can get rest for our weary soul. We can set our worries in the life aside and think about God and say, tinulungan mo ko nung ako'y I always say this, kung tinulungan ka ng Diyos nung elementary ka, tutulungan ka ng Diyos sa high school, tutulungan ka ng Diyos sa senior high mo, tutulungan ka ng Diyos sa college time, tutulungan ka makahanap ng trabaho, tutulungan ka sa pamilya mo, pag manliligaw ka, ang tanong ko, sinasama mo ba ang Diyos? Bahagi ba siya? You see? That's why in the church we will get rest. How many of you go to church but you're still searching inside? Nasa church ka, nakikinig ka, pero sabi mo parang ba't may kulang? There's still an empty place in your life, in your heart. Something tells you that you're not really right with God. That's why we need to be in God. That's why we need to hear the Word of God. Bakit? Kasi pag nasa TV ka, nanonood ka, pwede mong ilipat ang channel dito. Saan mo ko ililipat? Titigang kita. I will call your name. I will look at you. I will tell you what we need to do. The church family help us to be focused on God. To love the Lord your God with all your heart, with all your mind. That's the first and the best, greatest commandment. Why is it important to love God? Because that is what we're made to do. You were made to love God. God knows you. God loves you. Siya yung nagbigay ng kanyang sarili. God knows you cannot go wrong with Him. You see? Nung kumafit ako sa kanya at lumafit, I never go wrong. Pag tinitignan ko, sabi ng isang pastor, bossing, ba't parang hindi ka tumatanda? Ano sabi mo niyan? Kinanong ko yung picture mo eh. Sabi ko, nasa Panginoon ako. Nasa Panginoon din ako eh. Hindi ko alam kung bakit ganyan ka. Kasi hindi ko na inintindi yung mga nangaasar sa akin. Bakit? I leave it to God. No one who loves God with all his heart, with all his soul and all his mind, will continue living in sin. Pag mahal mo ang Diyos, may pagbabago. Pag mahal mo ang Diyos, magugulat ka sa pwedeng magawa ng Diyos sa iyo. Kasi, may nagtanong, Pastor, ano ang biblical submission look like? Pagtingin ko yung asawa ko is not worthy of submission. Sabi ko, simple lang. Submission is often misunderstood in marriage. Okay? Biblical submission is not silence. It is not weakness or it is not even tolerating toxic behavior. Submission from the Bible is strength under God's authority. You submit your posture, but not your pain. Submission does not mean pretending everything is okay and swallowing your heart. No. It means choosing humility over hostility. Kahit ng emosyon mo, gusto mo nang pumutok. You will not let resentment dictate how you show up. You will say, Lord, mahal kita. Sabi in Ephesians 5:21, submitting yourselves together both to God. Submission begins with obedience to God, not to your husband. First to God. Okay? May nagtanong sa akin kagabi, Pastor, ano po ang pagkakaiba ng dating? Sabi ko, ito yan ha.
There is no such thing sa Bible na boyfriend and girlfriend. Pero ito lang ang pinakalitan niyan. 1 Corinthians 10:31. Ano sabi? Kung ikaw ay kakain at iinom, ano man ang gagawin mo sa kalulutian ng Diyos. Listen to this, ha? 10:31, kakain. Ang tanong, kailan ba maging doctorate para kumain? Kailan ba ng scholarship para uminom? No! Pinaka-basic yung kumain at uminom. Pero sabi dito, kung kakain ka at iinom ka, dapat maluluwalhati ang Diyos. The same thing sa relasyon. Okay? The question is not, is having a boyfriend and a girlfriend allowed? No. Ang tanong, does this relationship glorifies God? Does this relationship lead toward marriage? Pag dalaga ka't binata ka, ang tanong, yan ba papunta sa marriage o idadagdag mo lang sa listahan to the girls I loved before? Dapat ang purpose, relationship must aim toward marriage. Huwag kang magsosyota na hindi mo pakakasalan. Biblically, romantic relationship are not entertainment. It is not experimentation. It is not emotional dependency. Sabi ng Hebrews 13:4, marriage is honorable. Do you understand me? It's honorable, undefiled. Pero ito, tignan mo ha, warmongers and adulterers, ano sabi ng Diyos? God will judge. Pag mali ang relasyon, may husga ang Diyos. Okay? If a relationship has no clear direction toward marriage, outside yan. Ang proper stand, dating is intentional, not casual. Courtship is not playing around. Holiness sexually is non-negotiable. Sabi ng 1 Corinthians 6:18, flee fornication. Ang bawat kasalanan ginagawa natin, nagnakaw ka, labas ng katawan mo yan, tama? Pero pag nag-fornicate ka, we commit against our body. Meaning, no sex before marriage, no lustful touching, ayoko ditong higpit. No, Bible yan eh. Dapat ang relationship natin will bring us closer to God. Ano sabi na Amos 3:3? Pwede bang lumakad ang dalawa nang hindi sila nagsang-ayunan? Dapat ang relationship will bring you closer to God, not away from God. Pag yung lalaking yan o babaeng yan, nilalayo ka sa Diyos, hindi tamang relasyon yan. Ano sabi ng 2 Corinthians 6:14? Huwag kang makiayon sa hindi mananampalataya. Anong fellowship meron ng katwiran sa hindi walang katwiran? Pwede ba magsama ang liwanag at ano? Kailangan ligtas yan. Honestly, do we pray together? Do we attend church faithfully? Does this relationship strengthen obedience or weaken my obedience? Do I love God because of this relationship? Saan ka nila ng barkada mo? You see? For 42 years, I'm here. Pasaway, walang direksyon, walang mabuting lumalabas sa bibig. 42 years later, this is me. Ikaw, saan ka pupulutin pag 62 ka na? You see? Kung ngayon pa lang, bata ka, walang makagusto sa'yo, walang magtiyaga sa'yo, sinusuka ka, paano pa sa susunod 10 taon? Are you with me? Kung ngayon pa lang hindi ka mahalin, wala kang maramdaman na pagkalinga, bakit? You don't change. If you met me 42 years ago, you will not even be happy to sit beside me or even shake my hand. Sasapakin kita. Why are you looking at me that way? You see? Kagabi pagpark namin doon, may nakatayo dong lalaki, nakaganon. Di ba ako, tinitingnan ko siya.
Pagtingin sa akin, sabi ko, problema nito. Teta. Ligtas na ako. Hi. Kasi, bumaba si Ellen, tsaka si Bron, tsaka si NOM. Sabi ko, doon na kayo? Sige na. Nakita ko si Jap andito sa gilid, nagpapark. Sabi ko, tinititigan ko. Teta. Ligtas na ako. Nasa Makati Cinema Square kami. Doon kami nagda-date ni Ellen nung unsaved kami. Favorite place namin yan. Doon kami lumaki. Ikaw ngayon ka lang, mukhang dayo ka lang dito. No. Ligtas na pala ako. Saved na ako. Okay, thank you Lord. Kailangan ko paalala na, bakit? Yung Makati Cinema Square. Diyan kami kumakain ng hamburger. Maglalakad kami mula Bangkal papunta doon. And I said, Lord, salamat sa church. Kung hindi, it's quite impossible to desire and enjoy committing murder or lies or live in greed and fraud or deception anymore pag nasa church ka na. Dati noon, may sakit ako kleptomaniac. Ano mo yung kleptomaniac? Magnanakaw. Pinaganda lang. Pag may nakita kong hindi akin at nagustuhan ko, kukunin ko yan. Mabilis kamay namin. Bakit? Lumaki ka sa Pasay. Pasay is not yours. Pag may nakita akong gusto, kukunin ko yan. Until the Lord change me. Shh, hindi sa'yo yan. Mag-intay ka ng sa'yo. Kanya pag may nawala rito, hindi na ako nagbago na ako. Dati nung pag may nakita ako, kukunin. Klepto na ako Do you understand me? Pag may nakita kong gamit, pipikapin ko yan. Pag may nakita nga kaming bisikleta, unang uso doon, BMX, tama? Kinukuha ko You see? Pag nakakita kami ng linoleum, kaya ko ba? Kaya ko ba? Nagbe-breakdance kami. Tamo, 62 na ako, kaya ko pang mag-breakdance? Gusto mo ulo? Baka humanga ka, mabalilig ko. Dalhin niyo ako sa ospital. Ayun, sayawan? Naku po, huwag mo akong subukan. Ayun, kantahan? Lahat ng VST alam namin. Okay? Lahat ng kanta ni Rico Puno. Lahat ng kanta ni Pepe Smith. You know what I'm saying? But we forget it na. Because there is a church that taught me to love God more than what I want. Sipin mo, sabihin ko kay Bron, Lolo, what are you doing? Well, I'm dancing. Where? In the street. Why are you doing that? Pakialam mo, sipain kita dyan. The Lord has changed. Kasi may Panginoon, may church. God made you and He wants you to know that you need to love Him back. True love deserves our love. True God, He loves you. Isa sa benefit ng worship, it gives you a better perspective. Better perspective on problem, on self, because you see how great your God is. It will help you to understand that God is the source of all your provision. That God is the solution to all of your problems. And God alone will cause all miracles. Kanya lumafit at kumafit. Pag nasa church ka, maintindihan mo. Alisin mo ang Diyos kay cheat. She will not be able to love her husband na nag-birthday kahapon.
Kasi dinadialysis yung asawa niya twice or thrice a week. But as I see cheat, I see grace, I see love, I see humility, I see love. Kung wala ang Panginoon sa buhay ni cheat, it will be difficult for her to love and take good care of her own husband, at the same time serve in the church. It is in the church of God that you can understand how to hope and how to have hope in the truth that God makes all possible beautiful in His time. Everything will be beautiful in God's time. Ecclesiastes 3:11. Anong sabi ng Ecclesiastes 3:11? Okay? And He made all things beautiful in His time. Huwag kang magmadali, boy. Huwag kang magmadali, ne. Everything will be beautiful in His